Winasak ng storm surge o daluyong ang ilang struktura sa Cagayan, kabilang ang isang bahay at seawall. Meron pang na-videohang nilamon ng daluyong. Panoorin sa pagtutok ni Jonathan Nandal live mula sa bayan ng Santa Ana. Jonathan? Mel, itong nasa likod ko, ito yung bahay na sinira ng storm surge. Ito naman nasa gilid kong isa, yung resort na kinain ng dagat yung 2 cottage at 2 villa. Actually, Mel, maayos na yung panahon ngayon dito at hindi na rin kalakasan yung hangin. Wala na ring storm surge signal warning, pero sa mga oras po na ito, nakakatakot pa rin yung mga dambuhalang alon sa tabing dagat kasi meron ding high tide ngayon. Winasak ng storm surge ang seawall, resort at isang bahay sa Barangay Sentro, Santa Ana, Cagayan. Pinabagsak ang mga pader, gumuho ang mga sahig, kinuha ng dagat ang mga pundasyong buhangin sa ilalim. At sabi po ng mga residente, nung nasira yung seawall, yung alon lumabot daw ng lagpas tao. Actually, sabi nila, umabot pang araw hanggang dito sa may bubong na ito. At yung storm surge na yon, naging mapinsala dahil kinain itong kubo na ito, bubong, yero na lang. Yung ibang parte, nilamon na po ng dagat, kinain na po ng alon. Pati po yung mga lupa dito sa parte na ito, kinain na rin daw ng dagat. Tingnan nyo itong ilalim ng bahay, oh. Butas na. Bahay nila Josefina ang sinira ng storm surge. Maawa ako sa anak ko. Bakit po? Kasi Siya ang nagpagawa niyan sa bahay namin. Ang tulong sana yung paglipatan namin. Sir, wala kami pagtirahan dito sa 20 years na po kaming nakatira dito. Ngayon lang nangyari na tumaas ang dagat. ayon sa nakausap naming mga residente, nang umakyat ang alon, tumapon ang tubig dagat hanggang dito. Pero sabi ng munisipyo, no build zone o wala dapat istruktura 40 meters mula sa high tide level ng dagat. Palisin na natin yan. Yung bahay nila, too much na nasa dagat na talaga. Actually, wala po kaming issue mga permit sa mga zoning permit sa mga yan. Wala po. Kasi alam po natin na illegal talaga. Natagal na po yan. Wala pa ako sa pagka-mayor, nandyan na po yung mga yan. Ang nasirang seawall, mga residente mismo ang nagpagawa na hindi raw aprobado ng munisipyo. Handa naman daw si Mayor na tulungan ang mga nawasak ang ari-arian sa daluyong, pero ire-report daw nila sila sa DENR para maimbestigahan. Sa Apari, nilamon din ng storm surge ang Fisherman's Wharf na ito. Pati ang pavilion sa Maura Beach, kinain ng dagat ang pundasyong buhangin. Sa isla naman ng Babuyan, Claro, natuklap ang yero ng paaralang ito. Habang sa Santa Ana, binalibag daw ng dambuhalang daluyong ang bangkang pangisda ni Regime. Sana bigyan kami ng boss. Kahit kunting tulong. Kahit bangka na lang, boss. Ang isa pang ikinababahala ng mga taga-Cagayan, ang napapansin nilang paglapit ng dagat sa mga komunidad at unti-unting pag-atras ng lupa. Ang dahilan, climate change. Yung tubig ay parang lumalapit na dito sa may mga kabahayan dito sa gilid ng dito sa dagat. Sa lakas ng alon, na malaking alon, natitibag yung mga pampang. Apari alone is experiencing pagtaas ng sea level. There was a study presented to us by 2030, yung shorelines natin aakyat siya. At yung land area natin, usable land area natin, mababawasan. Unti-unti lumalapit yung shoreline natin sa mga residences attributed to our climate change. Mel, depensa ng may-ari ng resort na nasira ng storm surge, meron naman daw silang business permit at nasa loob sila ng tinatawag na salvation zone. At nung pinagawa daw nila yung resort noong 2019, malayo pa daw sila sa dagat. Ngayon na lang daw talaga na umabante yung dagat malapit sa kanila. Yan muna ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa'yo, Mel. Jonathan, teka muna ha, naminsala nga yung storm surge dyan sa Santa Ana, sa Cagayan. Hanggang kailan pinag-iingat ang mga residente dyan sa bantang yan? Lalo na sabi mo, high tide ngayon. Jonathan? Sabi ni Mayor kanina,
mga 3 to 5 days yung bibilangin bago bumalik umatras ulit yung level ng tubig dito sa kanilang dagat. Kasi kapag may bagyo, ganito daw talaga, lumalapit yung dagat sa mga lupa. So until then siguro, pinag-iingat yung mga residente na lumapit doon sa mga sa dalampasigan. Pero kanina may nakikita pa rin tayo medyo nandoon, malapit sa dalampasigan kahit malalaki yung mga alon, kumukuha sila ng mga kahoy, panggatong. Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.